Ipit technique na naman tayo mga kabarberos. Kaya ang gagawin natin dyan, kunin natin yung mga partition or side part nito para makapag-start tayo ng gupit na ating gagawin. Kailangan muna nating ayusin or lagyan natin ng sectioning part yung kanyang buhok para yung ating gagalawan ay hindi tayo mahirapang magupit. Lagyan din natin ng triangle sa likod. Itong ganitong klase ng proseso ay dagdag kaalaman natin sa ating pagugupit. Ito ay isang dagdag kaalaman sa ating pagugupit. Sabi nga, never stop learning. Every day is improvement. Kailangan nating pag-aralan para ma-master natin at yung ating gagawing pagugupit sa iba't ibang klase ng buhok ay meron tayong iba't ibang klase ng proseso, iba't ibang klase ng pamamaraan. So, ang ginawa natin dyan, diagonal technique at binawasan natin yung haba ng buhok dito sa may likod ng kanyang tenga. At makukuha natin yung proper na haba ng length ng kanyang buhok dito. Dito sa sentro ng kanyang likod ay i-45 degrees natin. Ang purpose niyan para makip natin yung volume nito. Para naman maganda yung flow sa may parting ibaba, gamitan natin ng feather blade or razor blade dito sa pinakang ibaba nito. Para maganda yung pagkaka-flow ng nipis sa iba pang bahagi nito. Siyempre putulin natin yung mga kunting sumobra at yung triangle sectioning dito sa likod ay tanggalin na natin. I-45 degrees din natin. Kunin natin yung mahaba. I-balance natin dito sa likod. I-connect natin ito para maganda yung flow kapag sinuklay o hinawi natin papunta rito sa may likod ng kanyang buhok. Dito naman sa may patilya, scissor overcomb na yung gagawin natin dahil hindi naman masyadong mahaba. Bago tayo mag-start na gamitan ng ating clipper at makuha natin yung tamang nipis, iti-taper na natin yung gilid. Kaya ang ginawa natin dyan, kinuha natin yung length ng kanyang buhok dito sa gilid ng kanyang patilya sa may parting taas nito. Saka natin gagamitan ng number 1 na clipper guide dahil gusto niya naka-taper yung patilya para naman manipis. Hindi na natin tinanggal yung clipper guide yan para hindi naman masyadong makapal yung kanyang buhok. Kayang-kaya niyang kunin, may control yung pag-overcome natin. Same dito sa kaliwa, ganun din proseso yung gagawin natin. Yung pagnipis na gagawin natin ay the same din sa kanang bahagi. Gamitan natin ng trimmer para yung gagawin nating line sa may likod ng tenga, yung paggawa natin ng temple is maayos. Saka syempre yung kailangan nating nipisan sa ibabang bahagi ng kanyang patilya ay makuha natin ng mas maganda para hindi na natin kailangan pang balikan ito. Same dito sa kabila, lagyan natin ng temple o C-cup and then linisin natin sa may likod ng kanyang tenga. Proceed na tayo dito sa ibabaw. Tanggalin na natin yung ipit. Naayos na natin yung pinakang gilid nito. Kunin natin yung length ng kanyang buhok sa sentro. Ang kanyang buhok ay gagawin pa rin yung naka 2 block or naka center part. Kaya ayusin natin yung haba nito na hindi naman masyadong maikli. Dito sa kaliwang bahagi ay puputulan na natin. At meron na tayong basihan kung gaano kahaba yung ating puputulin dahil meron na tayo ng pinakang guide ng buhok sa sentro nito. Dahil yung guide ng buhok sa sentro ay kinuha natin yung pinakang sentro niya, yun yung magiging basihan natin. Dito sa left side, i-connect natin yung buhok niya para kapag hinahawi niya or binabrush up niya ay maganda yung connection at walang mapapahiwalay na mahaba. At magiging sakto rin yung length nito at makikita rin yung pagkakagupit natin dito sa kanyang sideburns kapag hindi masyadong mahaba ito. Ayun, okay na. Naayos na natin. Ito yung final look ng kanyang buhok. So marami tayong purpose sa ibabaw nito. Pwedeng naka-brush up, pwedeng naka 2 block, pwedeng naka-curtain hairstyle yung bangs niya. Depende na sa'yo kung ano yung gusto mong hairstyle sa ganitong klase ng gupit.